So, good day mga ka-workshop. Sa mapagpalang araw, Jello Workshop na naman po ang inyong lingkod. So, meron na naman tayo ibabahagi isang video na pwede nyo kapulutan ng aral or pwede nyo may apply sa inyong mga motor. So, ang ating video for today, MIUI, ang ginagawa ko mga sir, so dinala rito. Makikita nyo kalas na. So, kasi tinotroubleshoot na nila to or tinotroubleshoot ng tropa niya pero hindi nila mapagana. Hindi nila mapaandar dahil walang kuryente yung motor. So, yun. Yun ang gagawin natin, i-resolvehin natin sa motor na to, aayusin natin, palalabasin natin ng kuryente para maging maayos yun or mapaandar natin yung motor. So, yun, MIUI 125 mga sir. Mga sir, MIUI 125, walang kuryenteng lumalabas sa kanyang spark plug kaya hindi nila mapaandar. So, dinala na rito ni sir dahil hindi na kayang gawin ng kanyang tropa. So, pag galit ang problema mga sir at hindi nyo na matroubleshoot, mas mainam na pagawa nyo na sa mas marunong or mas nakakaintindi about sa wiring o sa mekaniko na trusted nyo mga sir. So, eto, tinanggal ko na yung kanyang upuan para mas makita natin yung wiring. So, ang ginawa dito, dahil nga hindi mapalabas yung kuryente sa spark plug, so, ayan. Dahil nga hindi mapalabas ang kuryente sa spark plug, so, nagpalit na sila or sumubok na sila ng ibang spark plug. So, ito yun. Ignition coil pala, sorry. Nagpalit na sila ng ibang ignition coil. So, yan. Maayos naman yung motor. Kung titignan nyo, wala namang masyadong nakalagay sa kanyang wiring. Walang masyadong mga naka-install. Ayan. Kasi nung dumating to, tanggal-tanggal to. Binalik ko lang. So, ayan. Pakita natin sa inyo na wala talagang lumalabas na kuryente sa kanyang spark plug. So, ito, papakita natin sa inyo na talaga walang kuryente. So, tinanggal na natin yung kwako, yung kanyang spark plug cap. Ang problema nito motor, wala tayong mag-kickstart. So, tayo lang kasing gumagawa. So, yan, itututok ko. Wala rin siyang push start dahil hindi gumagana yung kanyang push start switch. Sira yung kanyang push start switch. So, ang gagawin natin dito sa inyong starter relay, irerekta natin tong dalawang malaking high tension wire na to. Itong dalawang color red, irerekta natin yan, gagamit lang tayo ng gunting. So, pag direkta nyo yan, magre-redondo yan, maglalabas dapat yan ng kuryente. So, ito. So, tignan nyo lang. Tututok ko lang to. Ayan. So, focus natin para mas makita nyo. So, tapos ito yung kanyang high tension wire. Tapos tutusukin ko or pagdidikit ko yung dalawang red white tsaka red na wire sa kanyang starter relay. Dapat may kuryente yan. So, walang lumalabas na kuryente galing sa kanyang ignition coil papunta sa spark plug para umandar yung motor. So, yun ang problema kaya hindi nila mapaandar. So, yun na nga mga sir, walang kuryente lumalabas sa kanyang ignition coil papunta sa kanyang spark plug. So, ang gagawin natin dyan, itetest natin yung mga wire na nagsusupply sa kanya ignition coil. So, tatlo lang naman ang wire na yon, isang galing sa ECU, negative tsaka positive supply. So, ito. So, ito yung kanyang kulay brown. Ang supply nito ay positive, no? Nagkaka-power to kapag in-on mo yung inyong ignition coil. So, ignition coil. Yung ignition switch mo, once na in-on mo yung susi, dapat merong positive na lalabas dyan. Tapos, ito naman ground, naka-body ground yan. So, negative siya. Tapos itong kulay orange, yan makikita nyo. Yung kulay orange na yan, supply yan galing sa ECU. So ayan. Doon to galing. So ito yung nagbibigay ng trigger para magkaroon ng kuryente papunta sa ating spark plug. So paano ba i-test yan? Siyempre gagamit tayo ng test light. So sa mga baguhan, test light muna. Sa mga nagdi-DIY na gustong matuto ng wiring, so mahalaga na meron kayong test light. Pero kung medyo advanced na kayo at marunong kayo gumamit ng multitester, no, mas mainam to kasi mas madali itong malaman yung continuity ng ating mga wiring sa ating motor. So, gamit tayo nito tsaka test light, so pakita natin sa inyo. So, yung isang pin ng test light lagay natin sa ground. So, makikita nyo, charge na natin yung battery. Low-bat kasi battery nyo. So, yung ground yung isang test light, tapos itong pinaka may ilaw, tatanggalin natin to. So, on natin yung motor. So once na inon mo yung motor, dapat magkakaroon to ng supply or positive output. So, ayan, nakita nyo, umilam yung ating test light. So, ibig sabihin, good yun, linya na to. So, sunod naman natin, lipat natin yung ating clip. Sa positive naman natin ilagay.
At sa positive naman siya. So ito naman body ground. So itong ground na to or negative line na to, yung kulay black, always yan may negative supply dapat. So ayan, kita nyo. So may ilaw siya. Ibig sabihin good yun, negative niya. So good yung positive, good yung negative. Ito naman, itong kulay orange. So ayan. Yung orange supply na yan, kapag binaybay nyo yung wiring yan, halimbawa kinalas nyo, binaybay nyo siya, makikita nyo siya, nakakonect siya sa ating ECU. So ayan, makikita nyo tong wire na to, itong matabang kulay orange na yan, na pure orange, wala siyang ibang kulay. Ito ang karuktong niya mga sir. Kapag dinukot nyo rito sa ilalim na to ng inyong MIUI, ito yung ECU niya. Makikita nyo yung orange talaga, ayan o. So malaki siyang orange na walang ibang kulay na kasama. So pure orange lang siya na medyo makapal. So yung orange na yan, tsaka itong orange na to, magkaruktong yan mga sir. So titingnan natin, gagamit tayo multi-tester, titingnan natin kung may continuity. Or titingnan natin kung may connection mula sa kanyang ECU papunta rito. Sa output na to, papunta naman sa ignition coil. So lagay natin sa continuity symbols or diode sign na yan. So yung isang pin nito, lagay natin dito. So yan, lalagay lang natin dito. So tusok ko lang muna. Tapos yun ito, it's-shader yan sa dalawa kahit magkabaligtad to, no? Negative or positive. So ito, nakita nyo may talop na to. So binalatan na natin yan. So didikit ko siya, kailangan mayroon yan reading na lalabas. So makita nyo mayroon siyang reading na 0.5. So ibig sabihin good yung linya niya. Pero kahit good sa linya niyan mga sir, minsan kung yung wire kasi na to, ang wiring niya sa loob minsan napuputol or kapiraso na lang yung nakakabit. Kapag binaybay nyo yung harness na yan, babalatan nyo siya, hanapin nyo yan. So ang gagawin na lang natin dyan, lalagay tayo ng wire. So magja-jump wire tayo mula rito, tapos tatawin natin dito, tapos titingnan natin, i-start natin yung motor kung aandar. So pag umandar yung motor, ibig sabihin yung wiring nito putol na sa loob or ang nakakabit na lang siguro mga isa o dalawang hibla na lang ng wire. So yan, lalagyan muna natin ng jump wire. So yan mga sir, nakita nyo na lalagyan na natin ng additional wire. So ito, mula sa orange, nagtawid tayo ng wire patungo sa orange na ito. So siniksik lang natin. So yan, tapos kabit nyo lahat sila, ikabit nyo siya ulit. Tapos itetest natin kung magkakaroon ng power once na i-on natin yun susi at pina-under natin. So yung mga sir, pinokus natin ulit. So ito yung kanya high tension. So tingnan natin kung magkakaroon na ng kuryente papunta rito sa kanyang spark plug. So pagkatapos natin lagyan ng jump wire. So kaya ang problema nito, walang push start. So dito tayo ulit re-recta. Magre-recta tayo dito sa kanyang kulay red tsaka red na may white dito sa kanyang starter relay. So pag pinagrekta mo kasi itong dalawang to, magpo-push start, gagana yung push start niyan, mapapaikot niya yung ating starter motor. So mag-a-under yung motor o magkakaroon ng kuryente rito. Ang problema kasi walang kickstart, isa pa, wala tayong kasama para mag-kickstart or mag-push start. At sira rin yung switch ng kanyang motor. So dito na lang yan. On natin yung motor. Tapos yan, tingnan natin kung magkakakuryente na siya. Yeah. Tapos rekta. So nakita nyo may kuryente na, hindi lang may kuryente, umandar pa yung motor. So,
So, ayan. So, nakita niya nagkaroon na siya ng kuryente, umandar pa yung kanyang motor. So, ibig sabihin, yun lang ang problema niya. So, na-trigger na natin agad or nahanap na natin yung problema. Kaya nga mga sir, sa pagwa-wiring, so kailangan yan tiyaga, tsaka kailangan marunong ka mag-troubleshoot. So, hanapin mo yung talagang cause ng problema ng motor ni sir. So, yun na mga sir, nahanap na natin problema ng motor na ito. So, ang magiging solusyon nyo dyan, it's either nakakalkalin nyo yung wiring nyo tapos ilalagyan nyo ito ng connection mula doon sa kanyang ECU, or jump wire na lang tapos ayusin nyo na lang paglalagay. So, yun lang mga sir, ganun lang mag-troubleshoot. Huwag muna natin kung ano-anong kakalasin natin, huwag tayo muna bibili ng pyesa. Kaya mas mainam na pinacheck natin sa mas marunong kapag galito ng mga problema dahil magliles tayo ng gastos. Kasi mas malaki ang gastos kapag nag-DIY. So, ang kagandahan naman doon sa pagdi-DIY, matututo ka kung ano nagiging problema ng motor mo. So, yun lang. So, ito kasi pinagbabaklas, wala nang problema to. Ang problema lang nito, push start. So, yun. Kaya babalik na natin ulit yung mga kaha nito. Tapos, papaanda rin natin ng maayos. So, yun. So ito, papakita natin sa inyo talaga walang kuryente. So tinanggal na natin yung kwako, yung kanyang spark plug cap. Ang problema nito motor, wala tayong mag-kickstart. So tayo lang kasing gumagawa. So yan, itututok ko, wala rin siyang push start dahil hindi gumagana yung kanyang push start switch. Sira yung kanyang push start switch. So ang gagawin natin dito sa inyong starter relay, irerekta natin tong dalawang malaking high tension wire na to. Itong dalawang color red, irerekta natin yan, gagamit lang tayo ng gunting. So pag direkta nyo yan, magre-redondo yan, maglalabas dapat yan ng kuryente. So ito. So tignan nyo lang, tututok ko lang to, ayan. So focus natin para mas makita nyo. So, tapos ito yung kanyang high tension wire. Tapos tutusukin ko or pagdidikit ko yung dalawang red white tsaka red na wire sa kanyang starter relay. Dapat may kuryente yan. So walang lumalabas na kuryente galing sa kanyang ignition coil papunta sa spark plug para umandar yung motor. So yan ang problema kaya hindi nila mapaandar.